So, paano pagpapalain ng Israel ang Pilipinas? Para maipakita nila na tinanggap nila ang Pilipinas bagong Israel. Di ba? Kasi sa Biblia nga, yung bagong Israel, walang bakod yan. Para yung mga bansa na gustong tumalima sa bagong Israel, ituturing din na Israel. Halimbawa, yung Amerika. Iningatan kami, di Israel din sila. Canada, o kaanib namin, di Israel din sila. Hindi naman mapapalitan ng pangalan ng Israel. Kung aanib sila sa amin, Israel pa rin sila. Kasi magiging isang bansa lang tayo lahat. Kasi si Jesus, lahat ng bansa sakop. Sinasabi ko nga sa inyo. Halimbawa, sa hinaharap, kumpleto na. Pagka 1,000 lang ang pera ng isang bansa, lahat ng bansa dapat 1,000 lang. Kung merong sasakyan ng isang bansa na 100, dapat lahat ng bansa 100 lang. Walang lamangan. Para walang inggitan. Kasi yung inggit, pinagmumulan din yan ng kasalanan. Ugat yan. Sa pera, ugat din, di ba? So ngayon, andito pa lang kasi tayo. So paano yung kami pagpapalain? O paano ba pinagpala ang Israel? Kayo lang ang pinagbigyan ng makapagbenta ng gasolina, langis sa lahat ng bansa bilang paggalang sa Espiritu ni Jesus na binababoy nyo. Pinagpapala kayo ni Jesus, pinagtatawanan nyo naman. Kasi kung ginagalang nyo si Jesus, kahit yung CR dyan, ililibre nyo na sa tao. Kasi, para pumunta mas marami yung pumuntan lalong tao rito, libre na natin ang CR. CR lang eh. Kaya na payamanin ng isang bansa, bayad ba lang eh. Ilog Jordan pag lumusong. Tingnan nyo kung paano nyo ginamit si Jesus at pinagpalit sa pera. Tapos sa kabila nun, hindi kayo nagpapasalamat sa kanya. Kasi anti-Christ kayo eh. Ang style nyo, pag pinagpala kayo ni Jesus, mumurahin nyo pa. Putang ina mo kasi, tanga ka. Ganun ang relasyon nyo sa Diyos. Anti-Christ kayo eh. Kasi kung sa Diyos kayo, magpapasalamat kayo sa Diyos. Kasi pinagpala yung bansa nyo. Lahat ng bansa, ginalang kayo dahil lumapag yan ang Espiritu ni Jesus. Gaano ang kapangyarihan ni Jesus? Kahit yung mga bakal nyo, pag nakita ng mata ni Jesus, nagiging ginto. Ngayon, paano nyo pagpapalain ng Pilipinas? Halos ibibigay nyo na yung gasolina para yung mga tao dito hindi mabigatan sa gasolina. Kahit lahat ng bansa, pagpapalain nyo Tapos ang bakal, dapat kami ang magsusupply sa lahat ng bansa. Wala pa, ito, usapang negosyo to. Wala to sa mga drug lord. Kasi sa amin din yan eh. Dapat lahat ng bansa kami ang magsusupply ng lahat. Bisyo. Kasi ganun yun eh. Pang 62 akong Diyos. Halimbawa, sa Amerika, pinadalang Diyos. Si Biden. Sa kanya ang drugs. Kung sino gusto niya patirahin, sa kanya yan. Pagka ayaw niya maglagay ng drugs, pwede. Pero pagka gusto niya, pwede. Parang Diyos siya dun. Kasi hindi ka naman magiging. Kaya nga hari ng mga hari. Saka sa huling panahon, ibig sabihin ng huling panahon, hindi katapusan yon. Kasi nga, papalit-palit ang panahon. Panahon ng masama at panahon ng mabuti. Sa huling panahon, iba ang gagawin. Kaya sinabing huling panahon, kahit kailan, hindi na magiging panahon pa ng masama. Laging panahon na ng mabuti. Pagka ang araw ang tinuturing sa Biblia, araw ang gagamitin. Pero pagka panahon, ang tinutukoy nun, masama o mabuti. Pagka ang Biblia nagsasalita. Kaya nga huling panahon eh. So ganun pa man, kailangan nyo magtiwala sa amin, sa Diyos. Kahit na iba ang Diyos nyo. Diba, si Buddha sa si Allah, pinalitan ko na. Si Manalo ang nilagay ko dyan. Kailangan yung mga Muslim, saka na nakatira sa China, kay Manalo kayo magdadasal para pagpalain kayo. Kasi ginawa ko ng Diyos. Si Manalo ninyo. Kasi si Allah saka si Buddha, pinadala ng Diyos yan para maging Diyos na masama. Kung di Diyos na masama yan, gagalangin nyo sana si Jesus. Anong tingin nyo kay Jesus? Propeta. Kaaway. Kasi kung kayo sa Diyos talagang mamahalin nyo si Jesus kahit Muslim kayo. Pinadala kayo bilang yung ala nyo, pinadala yung Diyos na masama. Hindi nagbago. Kailangan, para manatili ang Diyos nyo, kailangan
tanggapin ni Allah at ni Buddha si Jesus. Eh hindi eh. Paano ko nalaman? Tinan mo yung China. Inaangkin yung di sa kanya. Kasi kung may Holy Spirit ng ano yun, uutos ng Diyos yun sa Chinese. Bigay mo na sa Pilipinas yan. Eh nagmatigas eh. Sino nag-uutos doon? Hindi yung Diyos ng China. Eh sa Israel din. Yung presidente. Bakit yung Lebanon yung kinakalaban nyo? Itong Amerika. Hindi ba kayo nadala? Yung hurricane, yung mga bagyong malalakas ang hangin. Bakit kayo dinapuan? Kasi tinutulungan nyo Israel. Kasi mukha kayong pera. Nagsusupply kayo ng bala. Binibenta nyo. Pinapautang nyo Israel. Para makaahon kayo sa hirap. Bagsak na ba? Wala kayong tiwala sa Diyos. Dahil sa mga, alam nyo bakit bumagsak ang USA? Sa mga Mormon. Kaya nga sa inyo, freedom is not free. Ang malayang pamamahayag ay hindi malaya eh. Dati walang mga pastor dyan. Ngayon kahit saan magpunta, pastor. Yung mayaman, pinakamayaman bansa sample na lang natin to bago COVID-19, bago mga salot na malalakas na hangin, wala yan dati, di ba? Sample na lang natin to. Ang pinakamayaman bansa, USA, pinabagsak ng salita ng mga pastor. Bakit bumagsak ang US? Dati, ang lahat ng mga taong Pilipinong US, nasa US, lagi nagpapadala sa mga Pilipino yan. Kasi mapakayaman ng bansa nila. Pinagpala. Wala pang mga pastor nun, wala pang mga Mormon nun, wala pang nagtuturo ng Biblia nun. Hindi nyo pa naluloko sila Michael Jackson, Whitney Houston. Sinabi nyo silang makasalanan, kaya mga nagpakamatay, kayo yung dahilan ng mga yun eh. Siyempre, nagpapalit ng ari si Michael Jackson eh. Eh, mga batas nyo eh, ang tinuturo nyo, 10 utos eh. Tapos yung mga bawal eh, bawal magdagdag, basa kayo ng basa ng Biblia. Naku, masama yan, demonyo yan. Pero alam nyo sa Diyos yan, bakit? Mga bata pa lang yan, pag kumanta yung mga yan, pray and worship muna bago sila mag-perform. Umiiyak sa Diyos yan kasi pinagpala sila ng Diyos. Sila Elvis Presley, Whitney Houston, ang pangalan, meron pang title ng pangkanta niya ni Jesus eh. Whitney Houston eh. Eh dahil akala nila, yung pagpapala hindi galing sa Diyos. Ganun talaga magpala ang Diyos. Walang hanggan. Hindi mo mas higit sa inaasahan mo. Eh dinudumihan yung isip nila. Wala na yung gabay ng Diyos sa kanila. Sa tingin nila. Kasi sinasabi nyo makasalanan sila. Kaya so, nagpapalit ng ari. Eh di kung hindi nagpapalit ng ari yung mga gay, hindi magaganap yung nakasulat sa Biblia. Na marami nang dahil sa kasalanan ng inyong mga magulang, maraming ipanganganak na babae. Babae yun tingin ng Diyos. Ngunit walang matres. Itong mga gay na to, mukha na silang babae. Pero nagpapalit sila ng ari, wala naman silang matres. Hindi nangyari yun. Kung hindi paano nyo sasabihin masama yun? Kaya itong mga tao, alam niyo ba? Loko-loko nyo. Kuha nyo. Pagka may sakit, mananalangin lang. Kaya hindi na nagpapagamot. Eh, ba't lumikha pa ang Diyos ng doktor? Eh, mga anghel ng Diyos yan. Kaya nga lumikha ang Diyos ng doktor. Sa 1,000 taon kasi, doon, may himala doon. Pagka natapos yung tenga mo, pwede ikabit na ipapanalangin lang. Kahit yung mga apostol lang. Dito sa 1,000 taon, ang mga katulong ng Diyos, mga doktor, lahat na may pangsyon, mga anghel ng Diyos yan. Kahit pa yung nagpapalit ng ari na yun, hindi mo kasalanan yun. Sila nilikha ng Diyos. Na yun ang gagawin niya. Kaya siya ipinanganak. Halika anak, gagawin mo to sa lupa. Yung mga scientists, hindi mo malilikha ang isang bagay kung hindi ipinakita sa iyo sa langit yan. Anak, ipapanganak ka sa ganito. Ipapanganak ka para gawin mo yung ilaw. Gagawin. Ganito. Nakaprogram ka na para yung paglaki mo, hindi nakaprogram yan. Yung maiisip mo, paano mo maiisip yan? Yun na nakaprogram. Nakaprogram ka na gano'n na ikikilos mo. Gagawin mo, maiisip mo, makikita mo. Para magawa mo yung bagay na yun. Hindi mo sariling isip yan. Nakaprogram yan lahat.
na magagawa mo yun. Eto mga robot, nililikha nila mga army. Alam niyo ba ang style yan? Antichrist move yan. Mauubos nila ang tao. Pagka antichrist ka kasi wala kang konsensya. Kaya huwag kayong mag-isip na maiisip nilang maawa sa mga tao. Pagka ang nililikha nila robot na makasasakit sa tao, robot na hindi marunong magdasal, iban nyo yan. Ituring yung terorista yan. Yan ang mga parang anthrax ngayon. Nila uso yung mga lason-lason, mga COVID-19, lapas na tayo dyan. Ang gagamitin na nila, technology. Na, wala pala silang alam bakit nagwala yung ganun robot. Bakit na program. Isasabihin nila ang sariling isip. Move ng Antichrist yun. Kahit pa mga kapatid nila o anak nila papatayin, wala silang pakialam. Kasi mga Antichrist, kahit anak nila ang nakalibing, ang sasabihin nila ganito. Ayan, kasi naniwala ka sa Diyos. Kaya ka namatay, putang ina mo, tatawanan pa nila yun, kahit nanay pa nila yun. Ganun ang Antichrist, wala yang konsensya. Kahit pa kapatid nila yan. Kaya lahat ng mga bagay na nililika ng mga Tesla, mga iba-ibang mali yun. Mga guard, pwedeng makapanakit ng tao. Tapos dapat ang mga robot marunong mag-pray. Bakit tayong mga tao, nahihiya tayo mag-pray ngayon, mag-umpisa ng pray. Hindi natin maituro sa mga anak natin kasi nakakatiya, nakakatawa. Ito, halimbawa, nagsasalita ako ng patungkol sa Diyos. Maraming tatawa nito, siisipin nila sa ulo ko. Sino magsasalita pa ng ganito? Tapos maraming nauna sa akin na magpapanggap na sira ulo. Para pag ako na yung nasa harap nyo, iisipin nyo, ganun ako. Marami yan sa lahat ng bansa. Magpapanggap na si Jesus. Iba naman yung ginanap ni Pastor Kibuloy. Ang ginanap ni Pastor Kibuloy, ginamit lang pangalan ng Diyos para sa pera at sariling kahalayan. Yun ang ginanap niya. Ibig sabihin, ang mga pastor malilibog. Di ba mga pare, hindi naman pastor ka, nakakadalawang asawa ka, okay, sige. Sa Antichrist if you happy your friend, share your wife. Sa atin, eat all you can. Pero ginagawa nila ang sex para pamukha sa Diyos na hindi sila naniniwala sa Diyos. Sana kung ginagawa nila ang Diyos, kasi iniisip nilang pagpapala ng Diyos, yun na parang pera. Kasi sa Diyos, eat all you can. Ibig sabihin nun, kung gusto mo makapag-sex, kahit hindi mo pa alam ang pangalan, ipagdasal mo lang, Lord, bigyan niyo po ako ng pagkakataon makasex tong babae na to, kahit hindi ko pa alam ang pangalan. Sa pangalan ni Jesus, nakapagtalik na kayo. Magpasalamat ka. Maraming salamat po sa ulitin sa pangalan ni Jesus. Ganun lang, lahat ng bagay na gagawin mo, ipapaalam mo lang sa Diyos para hindi maging kasalanan. Meron ka lagi dapat koneksyon sa Panginoon. Iba kasi yung sincere na, kasi minsan mortal sin kasi to. Dito sa dinaanan ng sex, mortal sins yan. Dati nga buhok lang Diba, pinambunas ni Maria Magdalena yung buhok na may pabango. Sabi ng pare, mahalay na. Nakita lang yung buhok, tapos mahalay na yun. Dito hindi na ganun. Kasi pinatupad ng Antichrist, if you happy your friend, share your wife. Yun ang motto ng Antichrist. Hindi pwedeng mas masarap sa Antichrist. Kailangan mas masarap sa Diyos. Eat all you can. Kahit hindi mo pa asawa yan, kahit 10 babae pa yan. Huwag ka lang mangre-rape, huwag ka lang mamimilit. Basta meron ka pagkakataon makapag-sex, magpaalam ko sa Diyos, Lord, bigyan niyo po ako ng lakas para makapag-sex na maayos at maibigay ko ang gusto ng babae na to sa pangalan ni Jesus. Alam niyo ba, kaya hindi ako nang bababae ngayon kasi uulitin ko, ayokong mapulaan kasi sasabihin nila to na kaya lang pinapaintulutan yung mga ganyan kasi ganun din siya. Nakita niyo, nagtitiis ako.
Sa pamamagitan ng, siguro pinagdaanan ko, okay lang din na ganun. Hindi ko alam kung makapag-asawa pa ako o hindi na. Kasi pagka gusto ko, pag naging asawa ko, pakasalan ko na. Marami rin kasi akong pagkukulang noon na hindi nagawa. Kung bibigyan tayo ng pagkakataon na makapag-asawa pa, thank you Lord, kung hindi, okay din. Kasi sa susunod naman natin buhay, nasa ayos ng lahat. Ito, kailangan lang makita to sa hinaharap. Kung paano natin binild yung salita ng Diyos. Baga, nawala na tayo Tayong mga magulang, hindi na natin kaya ituro sa mga anak kung paano magdasal. Kahit yung good manners and right conduct Ngayon yung mga robot ang magtuturo nun. Pag nakita ng mga bata yun na nagdadasal yung robot, kasi ganito, iproprogram sa isip ng mga robot na kaya sila nilikha kasi mahal sila ng Diyos. At nilikha sila ng Diyos. At pagtupad nila dun sa pag-aalaga sa mga tao, nagagampanan nila yung gustong kalooban ng Diyos. Kaya dapat ang program dun ganun. Tapos marunong silang manalangin. Dati sa TV, tuwing alas 3 meron. Diba? Ngayon wala na. Dati ang mga eskwelahan merong nagtuturong matatanda na kahit 30 minutes, di ba? Wala na. Kumbaga, para sa atin, ang salita ng Diyos parang corny na. Kahit nakita mo, napakayayaman taon, presidente ka na. Ikaw, presidente, congressman, hindi ka mo lang makapagpasalamat sa Diyos. Nakita mo to ang Pangulong Duterte. Kahit hindi niya iba ang relay niya, pero nagdadasal daw siya. Ibig sabihin, may Holy Spirit yun. Kasi lumalabas sa bibig niya na ako, nagdadasal ako. Pinagdadasal ko yung mga tao. Ganun na dapat na leader. Etong si Pangulong Marcos, parang nahihiya. Kahit nalugmok na. Saan sa hihingi ng lakas? Sa Panginoon, siyempre dapat. Kahit hindi niya nagagawa itong kulin bilang Pangulo, pero kung nagdadasal siya, alam niya ang gagawin niya. Dapat humingi siya ng gabay. Hindi ka dapat bilang leader, hindi ka nahihiyang magsalita na patungkol sa Diyos. Kasi tutularan ka ng mga nasa baba mo. Kung yung Pangulo nga, hindi nahihiyang magdasal, tayo rin, siyempre. Dahil nga wala na tayo sa ganung panahon, baga nakakahiya gawin. Kasi mas maraming anti-Christ. Naniniwala sila sa kasabihan kaysa sa Biblia. Ano yung paniniwala nila? Ang masamang damo, matagal mamatay. Gusto nyo maulit yung tokhang. Kaya nauso yung tokhang. Kasi ang mga anti-Christ ganito, estilo. Sa huling hininga nila, parang pelikula lang. Makahingi pa sila ng tawad sa Diyos. Kaya buong buhay nila, gumaganap sila ng masama para humabay buhay nila. Kasi naniniwala sila sa kasabihan Kaya pagka pinatay sila, halimbawa sila buong rebellion ng mga pelikula ng araw pag nabaril dito, patawarin niyo po ako Panginoon, di ba? O di pinatawad pa, bibiglang ng liwanag. Ngayon, nakita nyo siyang binabaril, yung tokang sa ulo. Na-aksidente, durog agad ang ulo. Hindi na makapagsalita ng, patawarin niyo po ako, Panginoon. Ganun ang paggatol ngayon. So, doon lang tayo, di ba, sa paano tayo pagpapalain ng Israel? So, kailangan tayo ang mag-dispose lahat ng bagay. Bisyo sa akin yan. Ako yung leader ng lahat ng bansa. Dapat ang Pilipinas ang magsusupply sa inyong lahat. Ngayon, kung walang bisyo dyan, hindi namin kayo susuplayan. Pero kung gusto niyo magpapasok ng leader nyo, dapat sa amin kayo hihingi. Ipapanalangin lang yan sa langit Sabi nga ng dakilang Diyos, bagsi ka kayang suplayan ng Pilipinas lahat ng bansa. Ipapanalangin lang namin yan. Tapos magkakaroon na. Kahit drugs pa yan, kahit ano pa yan. Alam niyo ba dati ba't nagda-drugs? Para patunayan ko sa inyo na lahat ng bagay na nilikha ng Diyos, hindi dapat pagmulan ng masama. Ipinakita ko sa inyo na nilikha ng Diyos yun kasi banal yun Noon, di ba sabi ko sa inyo bakit ginamit yan?
Kung eka nasa ng Panginoon Diyos may pumapailan lang na usok, hindi ako naninigarilyo. Ano papailan lang na usok dito? Yun ang sigarilyo ko, drugs dati. Walang papailan lang na usok dito. Saka kailangan makita nyo yun. Kasi pag yung iba tumira, nag-drugs, tamang nakaw, tamang hold up, tamang demonyo, chongkit, lahat ng mga bagay, tamang. Sa panahon na masama, okay lang yung gawin yun. Sa panahon na mabuti, hindi pwede. Pagka yung drugs, ginamit mo sa masama yan, kahit ano ka pa, dapat mo mamatay, dapat kang mamatay. Kasi baka makahawa ka pa. Magagalit sa akin ng mga politiko yan sa lahat ng bansa. Kasi, binanggit ko na naman ang drugs. Sila may hawak niyan eh. Mga drug lord eh. Hindi natin alam kung mga presidente yan, di ba? Hindi nila kayang bitawan yan. Hindi nila matatanggap na magsusupply sa kanila, Pilipinas. So yun, pagtalikod sa Israel yun. Ituturing namin kayong kalaban. Yung pagtalikod sa Diyos yun. Pagka kayo gumanap ng walang pahintulot, pansamantala lang naman yan. Mga 2060, pare-parehas ng supply niyan. Wala nang may leader dyan. Kung ano meron dito sa Pilipinas, meron din lahat ng bansa na umanib dito. Walang makalalamang. Kahit pang anong Diyos nyo. So, kailangan matutunan nyo ngayon na si Allah saka si Buddha wala na. Ang Diyos ng mga Muslim ngayon si Manalo na. Dapat pagka tinatawag nyo si Allah, ang nasa isip nyo yung mukha ni Manalo. Ganon din yung mga nakatira sa China. Pagka tumatawag kayo sa Buddha, ang nasa isip nyo yung mukha ni Manalo. Ganon din lahat ng Iglesia ni Cristo. Pagka nananalangin kayo sa Diyos Ama nyo, ang dapat naiisip nyo yung mukha ni Manalo. Kaya kayo magpapagawa kayo ng ganito. Di ba ang Diyos namin Katoliko ganito? Kayo mismo mga Iglesia ni Cristo gagawa kayo ng ganito mukha ni Manalo ilalagay nyo. Bilang Diyos bilang si Allah at si Buddha at Diyos ng Iglesia ni Cristo. Kasi baka makalimutan nyo yung mukha niya pagpatay na siya. Pagka wala kayong ganito. So sasambahin nyo din to. Yung mukha na yun. Yung sinasabi nyo na bawal. Mga larawan. Eto naman kasi, sa susunod kong buhay, ganito yung mukha ko. Etong mukha na to, Diyos Amang pinagsama na to, medyo may edad na to. Anak at Ama, pinagsama na. Yung ganitong mukha na to, magkasama na espiritu ng anak at saka ama dito. Lumikha at saka espiritu ni Jesus, iisa na lang. Hindi ganito ang mukha ni Jesus talaga. Pagka hindi kasama ang Diyos Ama. Mas mabuti kasi ang Diyos Ama kaysa kay Jesus. Si Jesus pala mura yan. Putang ina. Ba't ako magkakasala? Ako nga naglilinis ng kasalanan. Ganun magsalita si Jesus. Putang ina nyo. Sinasabi nyo bakla ako. Ganun si Jesus. Tingin nyo nga sa akin bakla eh. Kaya nga si Jesus bumalik eh. Kasi tingin ng mga tao bakla eh.
biro mo, halimbawa, Diyos si Jesus, naging asawa niyo si Magdalena. Magagalit kayo. Si Magdalena nga, sa sobrang pagmamahal kay Jesus, nanalangin yan, na huwag mahiwalay kay Jesus sa buong buhay niya. O pag namuli siyang nabuhay, kailangan niya maging asawa ni Jesus at maging nanay at anak. Ganon kamahal ni Magdalena si Jesus. Kasi si Magdalena lang yung pinagpala ng Diyos. Kasi siya lang yung gumawa ng hindi nagawa ng iba. Bumili ng pabango. Isang taong sweldo nung may-ari ng pabanguhan ang ibinayad niya. Ipapahid lang kay sa paa ni Jesus. Sino makagawa nun na iba? Para hindi pagpalain ni Jesus si Magdalena. Si Magdalena, naging Buddha rin yan. Buddha yung babaeng Buddha ha, hindi yung sa China. May Budang iba, yung maraming mukha eh. Yung babae eh. Siguro sa India yun. O ibang Buddha yun, kaya sinasabi ko, Budang nakatira sa China. Iba kasi Buddha nila. Pero parehas ng pangalan. Yung mga hayop na Diyos, pagpaparangal yun sa mga hayop. Kasi ang mga hayop, yan ang pinaka ginamit ng Diyos para ang Biblia makarating dito. Dahil may kapangyarihan ng Diyos na makagawa ng himala, lahat ng hayop sa panahon niya, ang isip ng mga hayop, ginawa niya katulad nun sa tao. Para ang Biblia maitago. Siyempre, sikreto yun. Kaya yung nanalangin yung Diyos na masama, na ang mga espiritu ng hayop mapunta sa tao, tapos yung espiritu ng tao mapunta sa hayop, akala nila, tagumpay na yung Diyos na masama sa panalangin niya na yun. Hindi niya alam, lahat ng hayop may isip ng gaya na sa tao. Parang kay Tarzan, ang nag-alaga, nakita niyo mga chongo, di ba? Yun yung paliwanag ng bakit may ganun. Kung bakit naalagaan ng mga chongo si Tarzan. Kaya naman din ipinalilangin ng Diyos na masama yun. Para nga ang mag-alaga. Napakaiwaga noon. Naku po, may himala pa noon. Huwag kayong magtaka kasi sa langit. Alam niyo ba sa langit? Yung mga Diyos doon, walang araw na hindi sila namangha. Kung paano nangyayari yung mga bagay-bagay doon. Kasi doon, sa umaga papakainin lahat ng tao. Lalabas yung pagkain. Kakain yung mga tao. Tapos pag nanalangin sila, kahit isang bansa lumilitaw sa harap nila. Tapos pag dumadami tao, kusang lumalaki yung lugar nila. Walang araw na hindi ka mamamangha kung gaano kagaling, napaka sa langit, naku po. Hindi nila maipaliwanag kung paano nangyayari ang isang bagay sa langit. So, paano ko nalalaman yun? Siyempre, by the Holy Spirit. At saka, siyempre, alam ko naman na ako na yung may karapatan para maglagay sa posisyon na yun sa kanila. Kasi lahat ng panalangin ko nangyayari. Pero hindi sa tumama ako sa wedding, hindi pwede yun. Pang sarili lang yun. Walang kwentang panalangin yun, tatama sa wedding. Minsan, ginagawa ko din yun, pero hindi nangyayari yun. Nakatamo ako, Diyos kulang ng 200 yung pamalengke ko. Hindi kasi problema nun yun. Hindi pang yun eh. Hindi pang tao yun na problema, hindi pang Diyos na problema.
Diyos ka, wala kang pera. Eh, ganun talaga. Kasi wala nga tumanggap sa akin. Sino ba eka yung huling tumanggap sa Panginoong Diyos? Eh di eka yung mga kasama niya, siyempre Pilipino. Kung nasa ibang bansa lang ako, di naman ako mamumuhay ng ganito eh. Kung ibang lahi lang ako, hindi ako mabubuhay na mahirap. Kasi madali ang pera sa ibang bansa eh. Nagkataon nandito ako sa Pilipinas eh. Tapos ang Pilipino, maraming mas matalino. Hindi ako tatanggapin yan. Hindi niyo ako matatanggap na dating addict, di ba? Yung maging mayor nga lang ako eh, presidente, baka hindi niyo pa matanggap eh. Pero kailangan niyo magtiwala. Pag pinagtiwalaan niyo ako, nagtiwala na kayo sa Diyos. Kailangan maging presidente ko para lahat ng bansa, bago ako mamatay, yung lahat ng mga leader ng lahat ng bansa, magkita-kita man lang. Kasi lahat yan, yung espiritu ng mga leader ng bansa, mga kaibigan ko yan, ipinag-pray ko yan. Kasi bobombayin na tong Pilipinas nun eh, may labanan na ganun eh. Eh bago masabi nung bobomba na yon, kasi sasabog na ngayon kalahati ng Pilipinas eh, nanalangin muna ako na lahat ng leader ng mga bansa, ang mga espiritu nila magiging kaibigan ko sa pangalan ni Jesus. Eh kulang. Pumili si Arcangel Miguel sa mga kamag-anak ko. Kulang yung mga kaibigan mo, kaya ang nilagay ko mga kamag-anak mo sa Canada, ganun. Ngayon, hindi nila alam yun. Etong Iran, dapat bubombayin din tayo nito eh. Napasabog nito yung kalahati ng Pilipinas eh, yung Iran. Kasi nalaman nila nandito nga ang presensya ng Diyos. Kasi may nagpatotoo nga na Muslim na bumalik na ika ang Panginoon Diyos. Kasi nangyari na to, mga hindi nangyayari noon eh. Mga sinyalis eh, pag umiitim ang ulap, di naman umuulan. Pagka ang isang bansa nasusunog, tapos ang katabing bansa nito, naapekto ng usok nito, sinyalis na bumalik na ang Panginoon Diyos. Yung mga nangyayari ngayon, eh hindi pa nangyayari doon. Sa panahon ng mga ninuno mo, sinyalis yun, yung mga bagay na yun. Yung malalakas na hangin na yan, hindi pa nangyayari noon yan. Sa Pilipinas. Ibig sabihin yung sinyalis yun, nakasama na ng Diyos sa mga tao. Yung mga bagay na janitor fish lang sa patubig, hindi. Napakaraming bagay na natuklasan na hindi pa natuklasan sa mga ninuno natin. Sinyalis yun, nakasama natin ng tao. At isa pang sinasabi ko sa mga napakaraming tao na hindi tanggap ang Diyos. Pagka simpleng tao lang. Yung God of Water nga walang kapangyarihan eh. Bakit wala ba ang pagiging Diyos ko pagka wala akong kapangyarihan? Kaya hindi tatanggapin. Halimbawa ko lang yan ganun ang mga tao. Di ba meron palabas na Diyos? Tapos nagpapakita sila, dapat ang Diyos nakaupo sa ginto. Malawak na kaharian. Ganun ang Diyos, ang tingin nila sa Diyos. Eh kung paano, meron nga pattern na dapat lampasan. Etong katawan nato, wala pa espiritu ni Jesus. Sino mag-handle? At sinong magagayak? Ang Diyos na lumikha. Kaya nga sinasabi sa inyo, mas mabuti pa ang Diyos na lumikha kaysa kay Jesus. At bakit niya ibinigay yun? Kasi baka matalo siya. Paano ba natalo ang Diyos? Pagka ang tao, ang katawan ng tao, naubos. Eh di ba sabi ko nga, hindi ako pwedeng maging Diyos na masama. Bakit? Kasi ang ipinanalangin ko, ipapanganak ako sa pinakamayamang pamilya, parang si Elon Musk. Ngayon, lilikha ako ng nuclear bomb na kayang pasabugin ng Earth. Kaya yung sarili ko, napasabog ko din. Natalo ang Diyos doon, pero talo rin ako. Tulad kay Noe, di ba, may natira? Binibilang yan, 8, 9, 10, di ba? Pwede pa. Pero pagka naubos, wala na. Talo ang Diyos. Talo tao. Akala nung masama, panalo siya, wala na rin siya. Wala na, hindi makapag-uumpisa. Bakit? Kasi ang Diyos ang manalumika, naging tao, walang kapangyarihan. Saka hindi pwedeng wala ng tao kasi walang
Walang nabubuhay hanggat walang namamatay. Pag walang katawan ng tao, saan papasok yung? Sino manganganak? Saan papasok yung espiritong namatay? Kailangan laging may kumpleto lang yan. Equal yan. Halimbawa ako namatay. Yung papasukan ko espiritu, ipapanganak na ako. Buntis na yung nanay ko. Pag namatay na ako, diretso na ako doon sa baby para ipanganak na. Ganun kabilis ang mabuhay kaysa mamatay. Manghihingalo ka pa maghihingalo ka pa ng ilang buwan, bedridden ka pa ng ilang taon Tapos pag namatay ka pala wala pang segundo, nandun ka na. Kasi ipinanalangin mo na yun di ba tayo na nga yung mananalangin sa sarili natin kung ano yung itsura natin sa susunod na buhay. Ipinaliwanag ko na sa inyo yun. Kung ano gusto nyo ugali, kung ano yung itsura nyo. Kaya wala nang pangit sa hinarap. Mamimiss nyo ang pangit dun kasi walang mananalangin na pangit. Ang pinakamaraming mukha sa hinarap, unang-unang bugso, yung mukha ni Rose. Blackpink, napakaraming nanalangin na gano'n na maging itsura. Kaya yung mga tao doon sa hinarap, puro gano'n na mukha. Kasi yung naging idolo nila para sa kanila yung pinakamaganda. Kaya nanalangin sila na sa susunod nilang buhay kamukha ni Rose na Blackpink. Sila Jennie yan. Pati yung ugali mo, ipapanalangin mo yun. Seryoso ka ba? Kasi bakit? Kasi pag ipinanganak ang pangit, may sakit ka. Sinisisi nyo ang Diyos, bakit ako pinanganak ng ganito? Anong kasalanan ko? At saka noong unang panahon, di ba yung pilay doon, ipinanganak ang makasalanan, sabi. Ganun pala yun, pagka ikaw, nung 1,000 taon, pag pinanganak ka ng may kapansanan, makasalanan ka pala, kaya ka pala ganoon. Di ba sabi ng mga pare, makasalanan kang tao. Dito hindi. Ikaw yung mananalangin na minsan para magkasakit ka, para mapatunayan mo sa Diyos na kahit may sakit ako, tinan mo, yung pananampalataya ko hindi mawawala. Yun ang dahilan bakit tayo pinapanganak ng may sakit. Lord, tinan niya po to. Kasi nadanas ko na lahat ng buhay. Sa loob ng 1,000 taon, lahat ng buhay, naging mayaman, naging presidente, nadanas ko na po. Ngayon, gusto ko po ipanganak ng may sakit. Cancer, colon cancer. Katulad ni Dr. Ong, ni Ate Ani, para yung faith ko, kahit na may sakit ako, gusto ko maipakita pa rin sa'yo. Binibigyan mo ng challenge yung sarili mo. Kaya ikipapanganak ka ng may sakit. Hindi salot yun. Iba naman kasi yung parusa. Ang mga parusa, yung mga salot na diabetes, cancer, uod, hika, saka yung kuliglig, kahit na hindi ka nagdadrugs, nagbibisyo, napapraning ka. Salot yun, minamana natin yun, hanggang ika-4 na salinlahi. Yung mga ninuno natin, naging makasalanan. Mana-mana natin yun. Ngayon, mapuputol na yun. Kasi wala nang magiging masamang magulang sa inarap. Ano ka pa magiging masama nun? Kung lahat ng bagay, libre. Halimbawa, robot na nagsasaing sa'yo, tapos nagtatanim ng palay mo, robot, gumagawa ng shampoo mo, pabango mo, sapatos mo, mga branded. Lahat ng bagay na gagamitin mo, robot ang gumagawa. Paano ka pa magagalit sa Diyos nun? Nasa lupang pangako ka na nun sa makabagong panahon. Yun yung pangako ng Diyos, na babalik tayo sa lupang pangako, pero sa makabagong panahon. So, ang magiging kasalanan lang natin doon sa hinarap, isa lang nagkasala doon. Yun talagang kumpleto na. Merong batas. Kasi it all you can. Siyempre, pati anak mo sa'yo. Hindi niya sinunod yun. Ngayon, dinala siya sa kahirapan. Yung nagkasala na yun, ang parusa lang, dadalhin sa kahirapan. Ano ba yung kahirapan doon? Nagluluto sa kahoy. Nag-iigib ng tubig. Yung pinarusaan na yun, nang dahil lang doon, nagpapakamatay na. Nang paulit-ulit, binubuhay pa rin ng Diyos. Walang araw na hindi nagpakamatay yung pinarusahan na yun, magulang na yun.
Hanggang nagsawa ang Diyos, binigyan ng pagkakataon. Para hindi lang gawin niya. Alam niyo ba yung parusa lang doon? Kasi buhay na walang hanggan eh. Dadaling ka lang sa kahirapan. Hindi mo na matitiis. Eh anong buhay meron dito? Di ba? Kailangan lang natin magtiwala sa Diyos. Kaya itong mga kahirapan na to, minsan dapat namnamin pa natin. Eh ganun pala kahirap nung araw. Halimbawa, ito. Ikaw nakatira ka sa North Korea. Ganun din tayo dati. Yung North Korea ngayon, parang ipinapakita lang sa mga tao na sa paligid ng North Korea na ganyan din tayo dati. Makakalampas din yung North Korea na yan. Sa ganyan trato. Hindi naman tatagal yan eh. Cywar lang na meron silang nuclear bomb na malalakas. Ay parang ano yan eh. Pasikat lang yung style ni Kim Jong-un na yun. Hindi matapang talaga yun. Kung matapang talaga yun, magpapabas. Hindi ganun kahigpit yun. Takot yun na mawala ng maano sila, masimplihan sila. Napakaduwag nun. Saka hindi si Kim Jong-un talaga ang leader dun. Ang leader talaga dun, si Kim Jong-un, pinapasunod lang yan. Kunwari yun ang ginagawa nilang Diyos, pero hindi, nakatago na. Sa sobrang takot ng leader na yun. Saka wala silang nuclear bomb, mga bomba, wala. So sila kukuha ang pera. Wala nga silang makain eh. Hindi naman sila nagtutustos sa ibang bansa para magkaroon ng pera. Drawing lang yun. Cywar lang yun. Para sa mga pulis, parang cywar lang yun. Style lang ng pananaywaran sa ibang bansa. Kaya lang nila sinasabing napakalakas nila para hindi tinatakot nila ibang bansa. Pero wala naman silang pera. Kahit yung pinakamahinang bansa kayang talunin ng North Korea. Wala naman silang pag nagkagera, wala silang pantustos ng pagkain eh. Ngayon pa lang, mga gutom na yung mga pulis dun eh. Wala makain eh. Hindi pag nagkagera pa. Ngayon pa lang, mga pulis niya ginugutom na. Mga pulis nagtatrabaho sa bukid, wala naman inaan eh. Pag nagkagera pa, halimbawa, 1 buwan yung gera. 1 buwan na lang, wala silang pantustos sa pagkain nila. Doon pa lang patay na sila eh. Hindi sa gera namatay, sa gutom eh. Wala rin sila tubig na maayos.